Bigyan natin ngayon ng reaksyon itong mga pahayag ni Attorney Ferdinand Topacio sa isang press conference na kung saan ginisa o binira niya ang mga Quadcom. Abuse of power, sabi niya. Patas itong Quadcom at nakikinig sa Supreme Court. Kasi ang problema sa ating mga members of the House of Representatives ngayon na nasa Quadcom, they think they're above the law. Sinabi na ng Supreme Court ng guidelines on how to cite for contempt. They ignore it. Alam nila kasi ang remedy sa korte mabagal. Sinabi na sa yung pati freedom of the press sinisigil nila. Ayaw nila nakikriticize sila. Nakita niyo ba yung sinasabi ni Barbers? Akala ko pa naman Barbers is one of the more decent ones doon sa Quadcom. Hindi rin pala. Can you imagine, hindi lang siya nag-press con na pa-investiga daw yung mga critics nila. Nag-privilege speech pa, ginamit pa yung mantle of parliamentary immunity para magsalita. Alam nyo, katamaran yan eh. Alam nyo, kung if he feels aggrieved, then he should file the necessary cases. Kung yung ihahagi sa NBI, yung blanket investigation, you should file a case for libel or civil damages. Kung tingin mo may mga na-insulto sa inyo, na-harm sa inyo, hindi yung tatakutin nyo by saying the NBI should investigate. I think the NBI has... So, una niyang binanggit yung guidelines ng Supreme Court tungkol sa pag-cite and contempt. Hindi daw sinusunod ng Quadcom. So, hindi naman niya na ipaliwanag. I-search ko muna ano ba yung guidelines na hindi sinusunod ng Quadcom. Ito, yung abuse of power, yun na, yung gusto ni Congressman Robert S. Barbers na ang NBI imbestigahan ang mga kritiko o mga vloggers na pumupuno sa kanila. So, naging usap-usapan yan sa social media. Better things to do than investigate critics of the Quadcom. Na sila naman din naman ang may kasalanan kung bakit ay sila ay nakikriticize. Because they're being assholes in public. Oh. Sir, gano'ng katagal na po under detention si Cassie Ong? More than 3 months na. And her initial detention is illegal. Dahil she left the country legally. Noong umalis siya, wala... Yung Cassie Ong, yung na-involve ito sa Pogo, ang abogado ng Miss Ong na ito ay itong si Attorney Topacio. Contempt charge. Nung kinuha siya sa Indonesia, binalik siya rito, walang case against her, bakit siya kinuha ng NBI? Ang the only cause of caption or detention that should have been used was the contempt order ng House. Bakit hindi yung Sergeant at Arms at Sumalugo? Bakit NBI? Ba't nilagay siya sa NBI? Those are grounds for charges of arbitrary detention na eh. Talagang nakikita nyo how the rule of law is being mangled and disregarded to suit their own purpose. Nakakatakot na po yan. Dapat tayo ay matakot yan. Pero sir, ano po yung gagawin niyo? Are you going to file and ask them to have her release? So, paano po ba? We will study the matter kasi irregular nga yung paglagay niya sa Correctional Institute for Women. Unang-una, the CIW is an executive facility. What is the business of the legislature ordering the detention of someone in a facility that is not within their department, not in the legislative department, di ba? Dapat yun sa detention center nila. Ito naman si Paduano, sasabihin, puno na. Paano puno? Wala kang ginawa kundi mag-contempt by and disregarding. Ayan ang dami na talagang pinakontempt ng Quadcom at napupuno na ang kanilang detention facility sa House of Representatives. Kaya napupunta sila sa mga ibang kulungan. Yun na may napunta na sa Women's Correctional. Yan, yung gusto nilang gawin sana kay Attorney Laika Lopez. Women's Correctional, mabuti na lang, hindi natuloy. The ruling in Ong versus Senate Blue Ribbon Committee, which by the way was successfully argued by yours truly in the Supreme Court, na sinabing may due process. Kung matino itong mga tao ito dapat ang ginawa mo kung gusto mo may due process.
Sasabihin mo, i-produce ko itong dokumentong ito. Sasabihin ko, wala po sa akin, hindi ko ma-produce. Dapat imbestigahan mo muna kung maaaring ang nasa akin o hindi. E paano mag-pinoproduce ako ng resibo sa grocery ni Salima Refran doon? Sabihin ko, wala sa akin. Contempt ako. Imbestigahan niyo muna kung naibigay sa akin o nasa kanya pa. To cite a very simplistic example. Ganun po dapat yun if you followed Ong versus Senate Blue Ribbon Committee. Ang problema, si Attorney Google yata nag-advise sa kanila, si Dan Fernandez. Inu-Google na lang yung batas, ay yun ang naging advice sa kanila. So talagang abuse of legislative powers nung ginagawa nila sa Lima eh. Marami talaga eh. Okay, so yun na. Salamat naman at itong Philippine Star ang nag-post nito. Basahin ko ang mga comments ha. Si Leslie Panilio, abuse of power talaga. What can they do legally? Si Tianets, malaki ang bigay. Basta, hindi ko na ituloy. Puela Aligatos, mabuhay Philippine Star, naglabas kayo ng ganitong news. First time kong makapanood ng post ito ng Philippine Star. Karamihang post ng Philippine Star yung pabor sa kabila. Kasi ito, pabor dito sa mga naakusahan eh. First time nilang nag-post na ginto. Kaya may nagpasa, mabuhay Philippine Star. Ito pa, Romel Mipiesa, wow! Philippine Star, good job. Ganito sana palagi, yung patas lang. Amelia Pigulelia, ewan ko ba, bakit naging congressman pa sila? Mga ignoramos ng batas. Produktong netizen, himala, kinuha ng mainstream media side ng anti-crooks team. Ano, nakain ninyo? Himala nga talaga. Rose Christian, well said, Attorney Topacio. Apolonio Sarigumba, Attorney Topacio, one of the smartest lawyer in the Philippines. Speaking of Attorney Topacio, iba siya yung lawyer ni expelled Congressman Arnie Teves? Bilib ako sa galing ng abogadong ito. Kasi hanggang ngayon, hindi pa na-extradite si former Congressman Arnie Teves up to now. Anong early this year pa yun, nung nahuli siya doon sa Timor-Leste, and then may decision na ng korte na ibalik siya dito. Tuwan-tuwa na ang DOJ, naghanda na sila na sasalubungin, ikukulong na dito. Nako, sa galing ng mga abogado, isa na ito si Attorney Topacio, nagawa nila ng paraan na hanggang ngayon, hindi pa na-extradite si former Congressman Arnie Teves. Na to a point, na there was one time, 2 or 3 months ago, mismo si DOJ Secretary na nag-state visit doon sa Timor-Leste. Nagpunta talaga doon. I don't know anong purpose niya. So, magaling talaga itong abogado na si Attorney Ferdinand Topacio. Salamat naman at may mga ganitong abogado na tumatayo, dumidepensa sa mga nangangailangan. At sana ang Quadcom, I think last hearing na, nag-close na ba ang hearing ng Quadcom? Kasi mag-render na sila ng anytime, publish na sila ng kanilang report. Yung findings na nila sa ilang 12 hearings. I don't know how many months, 3 months ba yan? May findings na sila at i-release na nila tungkol sa AGK, tungkol sa
pinagbabawal na gamot, tungkol sa Pogo, kung ano ang findings nila. So, hopefully, tapos na ang Quadcom hearings. Ang hindi pa tapos, yung Committee on Good Government and Public Accountability, tuloy-tuloy pa rin ang hearing next year.